Igan, sa huling kwarta ng 2024, inaasa magsisimula ng operasyon ng unang 5 istasyon ng LRT Line 1 Cavite Extension. Sa 2027, target matapos ang iba pang istasyon hanggang Cavite. Bukas naman, magsisimula ng bumiyahe ang mga bagong bagon ng LRT 1 na may mga pagbabago raw para mas maging ligtas at komportable ang mga pasahero. Saksi, si Ian Cruz. Pagsakay ng mga pasahero ng LRT1 bukas, baka matsyempohan nila ang isa sa mga bagong tren ng LRT na pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Ayon sa Department of Transportation, pinagandang travel experience ang maibibigay ng 4th generation light rail vehicles na may advanced passenger information system at bagong signaling system. An important new feature is the so-called human-machine interface that allows the train driver to easily troubleshoot and identify possible causes of any operational glitches. The train's brakes and signaling system have also been upgraded as enhanced passenger safety features. It truly makes me proud to witness the steady realization of our vision of a more developed Philippines. 4 na LRV ang bumubuo sa isang train set gawa ng Japanese company na Mitsubishi Corporation at Spanish firm na Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. 20 sa 30 train set ang nasa Pilipinas. Kada linggo, magdaragdag ng isang train set sa linya ng LRT1. Malaking bagay ang mga bagong tren para sa Cavite Line Extension ng LRT1 na magdadagdag ng 11 kilometro sa 18 kilometrong ruta mula Quezon City hanggang Baclaran. Sa halos 4 na dekadang operasyon nitong LRT1, tinatayang higit 1 bilyong beses na itong nasakyan ng mga pasahero. Inaasahang mas darami pa ang mga pasahero ng LRT1 kapag natapos na ang Cavite Extension Project. Tinatayang nasa 300,000 ang pasahero ng LRT1 kada araw na aakyat sa 800,000 kapag fully operational na ang extension project. The flagship infrastructure project is expected to shorten the travel time between Baclaran, Pasay City, and Bacoor from 1 hour and 10 minutes to 25 minutes. I ask the public for your continued patience during the construction of the LRT1 Cavite Extension. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. May bago ng hepe ang Armed Forces of the Philippines. Itinalaga ni Pangulong Marcos si Lieutenant General Romeo Browner Jr. bilang bagong AFP Chief of Staff. Nagsabing Commanding General ng Philippine Army si Browner na mahigit 3 dekada nang nasa serbisyo at isa sa mga veterano ng Marawi Siege noong 2017. Anak siya ni COMELEC Commissioner Romeo Browner Sr. na pumanaw noong 2008. Ang pinalitan ni Browner na si General Andres Centino, itinalaga naman ng Pangulo bilang Presidential Advisor on the West Philippine Sea. Tuloy ang biyahe ng mahigit 400 kooperatiba ng modern jeepney sa Metro Manila. Sa kita ng tigil pasada ng grupong Manibela sa susunod na linggo. Ang consolidation naman ng mga traditional na jeepney, wala ng extension ang deadline. Saksi, si Joseph Morong. Kahit may tigil pasada ang isang grupo ng mga jeepney drivers, meron daw masasakyan ang mga commuters pagtitiyak na mahigit 400 kooperatiba ng mga modern jeepney sa Metro Manila. Hindi kami sasama dito sa idineklarang tigil pasada. Nagkasa ng tigil pasada ang grupong Manibela bilang pagtutol sa PUV Modernization Program kung saan papalitan ang mga tradisyonal na jeepney na mas makabagong modelo na mas mabuti sa kalikasan. Kabilang sa daing ng Manibela, masyado raw itong mahal. Ayon naman sa Department of Transportation at LTFRB, hindi kaagad i-phase out ang mga lumang jeep kung roadworthy pa ang mga ito. Tatapusin yung mga provisional authority because not all provisional authorities end or coincide with the December 31 deadline for consolidation. So it's not true na December 31, paggising nyo ng bagong taon ay titigil na lahat. Pero kailangan na mag-consolidate bilang kooperatiba bago matapos ang taon. Sabi ng LTFRB, hindi i-extend ang deadline. Sa mga hindi makakapag-consolidate na mga jeepney driver o operator, hindi naman daw agad mawawala ng bisa ang kanilang mga prangkisa pagkatapos ng deadline sa December 31.
Sa datos ng LTFRB, nasa 62.9% na ang consolidated na grupo ng mga jeep sa bansa. 72% naman sa mga UV Express. Oras na mapasuna ang prangkisa at hindi pa rin makapag-consolidate sa katapusan ng taon, hindi na sila makakaasa ng mga ayuda sa gobyerno tuwing may malalaking pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Sa Agosto, magbibigay ng 6,000 pesos fuel subsidy dahil sa big-time oil price hike kahapon. Sabi ng Manibela, di bali na lamang kesa naman daw mabaon sila sa utang sa modernization program. Kung minamaliit o mano ang kanilang bilang, imbes daw na pag-isipan niyang iatras ang tigil pasada at nakikiusap ang gobyerno na huwag na itong ituloy, mas lalo daw niya itong itutuloy. At gagawin daw nila ito sa iba't ibang syudad sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Baha pa rin sa ilang bahagi ng Bulacan at Pampanga dahil sa mga pag-ulang dala ng habagat at bagyong Dodong. Sa Cebu naman may naitala mga pagguho ng lupa. Saksi si Cedric Castillo. Malakas ang ulan na naranasan kanina sa EDSA Magallanes. Kaya ang ilang rider napasilong muna sa mga waiting shed. Sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan, bagamat tirik na ang araw, hindi pa rin tuluyang humuhupa ang baha. Ito po yung yung binaba ng baha, sir, mga tatlong tatlong hollow blocks. Ang lubog pa rin po yung bahay ng nanay namin. Umaga ng linggo, kakaiba na dahil nagkukulay cream na po yung tubig. Minsan lang kami matuyuan, mga 3 months. Nasa gilid ng Pampanga River ang ilang bahagi ng barangay May Sulaw. Ayon sa Bulacan PDR-RMO, ngayon palang dumarating sa lugar ang ulang ibinuhos nitong nakaraan sa mga karatig at mas mataas na lugar. Pero sa 9 na bayan ng Bulacan na binaha, 2 na lang daw ang may mataas na tubig. Nakaantabay na raw sila sakaling muling manalasa ang habagat. Yung ating mga rescue boat, pinasigurado yung gasolina, pinasigurado yung standby na ng mga responders natin at any event nakaready tayo. Sa kalapit na Macabebe, Pampanga, halos hindi madaanan ang Apalit Macabebe Masantol Road dahil mataas pa rin ang tubig. Lubog din sa tubig ang maraming bahay at establishmento. Sa Bamban, Tarlac, animoy mini waterfalls ang mga dam gate na ito sa pagragasa ng tubig na may kasamang lahar mula sa Zambales. Ayon sa LGU, nasira ang dam gates matapos bumigay ang pundasyon nito dahil sa mga pag-uulang dulot ng bagyong Dodong at habagat. Bumagsak siya and then yung push ng water kasi sa sobrang dami ng tubig at 5 araw na po yung ulan. Nasira rin ang spillway sa gilid ng gate. May kalumaan na rin daw ang gate ayon sa LGU. Isinara rin muna ang daan malapit sa gate para masiguro ang kaligtasan ng mga residente at motorista. Makikipag-ugnayan naman ang LGU sa DPWH kaugnay ng nasirang gate. Agad na kinordonan ang bahaging ito ng Cebu Trans-Central Highway dahil sa naitalang pagguho ng lupa. Wala namang bahay o residente na apektado. Delikado na gyud, dili lang medyo delikado jud kayo. Nanatay kusyon dire pikas ug pikas, pero kung abot ng panahon amo ning unsay kwan sa disaster, no? One way ba or dili pagian. Magpaabot namin sa ilang manduan eh. May pagguho rin sa boundary ng barangay Busay at Babag-Uno. Nagka-landslide din sa 5 sitio sa barangay Sapangdaku. Ayon kay Kapitan Jovito Ladrazo, isang bahay sa sitio Lupa Tagoon ang apektado. Isang bata raw ang natrap doon pero na-rescue rin. Sa barangay Capital Site, bunsod ng mga pag-uulan, 6 na nakatira sa isang bahay na malapit sa bumigay na riprap ang inilikas. Ia-assess pa ng Cebu City Engineering Office kung ligtas pang tumira sa nasabing bahay. Ayon sa Pag-asa, nagbabadya pa ring maging bagyo ang LPA na huling namataan sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Inaasahang magpapaulan ito at magdudulot ng localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Wala na namang epekto sa bansa ang ITCZ at habagat. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo ang inyong saksi. Nakalabas na sa compound ng 3 sa 5 Chinese nationals na inaresto sa umunoy Pogo Hub
sa Las Piñas City. Ayon sa abogado ng mga Chino, pinagbigyan ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 275 ang inihain nilang writ of habeas corpus. Dagdag pa niya, sabi raw ng korte, illegal ang pagdetain sa mga dayuhan sa loob ng compound. Ayon kay Police Captain Michelle Sabino ng PNP Anti-Cybercrime Group, nirerespeto nila ang desisyon ng korte. Hindi naman daw nangangailang hulugan na ang paggaw ng habeas corpus ay dismiss na ang kaso laban sa mga Chino. Sa preliminary investigation kanina, bulto-bultong dokumento at ebidensya ang inihain ng PNP. Naghain naman ng motion for extension ang kampo ng Chinese nationals para makapaghain ng kanilang kontra-salaysay. Passport ng Singapore, number 1 na sa Henley Passport Index ngayong taon. Sino mang may Singaporean passport, pwedeng magpunta sa 192 destinations ng visa-free. Ikalawa ang pasaporte ng Germany, Italy at Spain na visa-free sa 190 destinations. Ang dating number 1 na Japan, pangatlo na lang kahanay ang 6 pang bansa na visa-free sa 189 destinations. Ang ating passport umangat ng 4 na pwesto sa number 74 dahil visa-free sa 66 destination. Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, may logo making contest na 10,000 pesos ang premyo. Para raw ito sa bagong slogan nila na sa TESDA Lingap ay maaasahan at hindi para palitan ang kanilang logo. Makikita sa social media account ng TESDA ang mechanics. Philippine Coast Guard naghahanap ng mga awit na tutugtog sa kanilang banda. Sa Miyerkules, July 26, ang audition sa PCG headquarters sa Manila. Makikita sa social media account ng Coast Guard ang qualifications at requirements sa mga interesadong mag-audition. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Pinagtibay ng Korte Suprema ang pagbasura ng Sandigan Bayan sa forfeiture o pagbawi sa mahigit 1 bilyong pisong ill-gotten wealth ng mga Marcos at kanilang umano'y crony. 1987, naghabla ang PCGG o Presidential Commission on Good Government sa akusasyong nakaw ang lagpas 1 bilyong pisong ari-arian at yaman na kinuha raw ni Ferdinand Sr. at may bahay na si Imelda sa National Treasury, Central Bank at iba pang financial institutions at ginawa umanong dummies sina Bienvenido Tantoco Sr. at Dominador Santiago. Pero ibinasura yan ng Anti-Graft Court noong 2019 dahil kulang sa matibay na ebidensya. Inapela ito ng PCGG pero kinatigan ng SC ang Sandigan Bayan. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang reaksyon dito ng PCGG. Bagamat mahaba pa ang proseso sa International Criminal Court o ICC sa reklamo kaugnay sa Duterte drug war, pwede raw humiling ang prosecutor ng warrant of arrest sa mga isinasangkot na individual. Ayon sa isang international law expert, saksi sina Salima Refran at June Veneracion. Umabot na sa 200 litrato ang naipon ng grupong Rise Up, hindi lang ng mga matatanda, kundi ng mga batang nadamay sa madugong drug war ng Administrasyong Duterte. 2 sa mga litrato ay sa mga anak ni Lori Pasco na pinagbabaril hanggang mamatay noong 2017. Parang higit 17 bawat isa. Oo, talagang sila itinadtad. Ganun lang talaga sila pinaslang, parang mga hayop lang, parang mga manok, mga baboy, mga ganun, mga aso lang. Kaya hirap siyang maipaliwanag ang naramdaman nang mapanood kahapon ang live streaming ng pagbasura ng Appeals Chamber ng International Criminal Court o ICC sa apilan ng gobyerno ng Pilipinas na ipatigil ang investigasyon sa giyera kontra droga. Naiiyak ka dahil sa saya, sa tuwa na nararamdaman mo na after 6 years na ngayon sila eh. Walang individual na pinangalanan ng ICC pero itinalaga ng legal counsel sa issue ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Harry Roque. Wala na po siyang pakialam dyan sa ICC. Kaya nga nagkibit-balikat na siya. Mamamatay muna siya bago siya umarap sa mga dayuhang mga maestrado at sa dayuhang hukuman. Ang next step ay maghintay. Taon po ang hinihintay talaga o ginugugol dito po sa mga investigation at trial sa ICC. Yan din ang posisyon ng isang international law expert dahil nasa punto pa lang ang ICC ng pangangalat ng ebidensya na kung kulang ay pwedeng mauwi sa pagbasura ng kaso. Pero pwede raw humiling ang prosecutor ng warrant of arrest sa mga isasangkot na individual
o paharapin sila sa korte. May risk lagi, halimbawa yung akusado na may warrant, nakapaglalabas siya ng bansa at nandun siya sa isang estado na nakikipag-cooperate sa ICC na pwede siyang ma-aresto. Magiging limitado talaga yung galaw ng tao na may warrant of arrest. Kahit hindi na pwedeng iapela ang desisyon ng ICC Appeals Chamber, may pwede pa raw igiit ang Pilipinas ayon sa Foreign Council ng bansa sa ICC. The government would still be able to intervene and assert that the court does not have jurisdiction. Nauna nang nagdesisyon ng ating Korte Suprema noong 2021 na kailangang makipagtulungan ng bansa sa anumang criminal proceeding na pinagulong bago ang pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute. Sabi ng Justice Secretary, wala nang puntong makipag-usap sa ICC. At kung maglabas ito ng arrest warrant laban sa mga individual kaugnay ng Duterte drug war at magpunta sa Pilipinas, ang gagawin nila ay usurpation of authority ng Philippine government. Talagang magkakalintik-lintik yan. Hindi talaga tayo papayag. Walang pinangalan ng individual ang ICC, pero may payo ang Justice Department sa nag-utos ng drug war na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang nagpatupad nito na si dating PNP Chief at ngayon Senador na si Bato de la Rosa. Huwag kayo pupunta sa lugar na maaaring ang ICC, makialam. Mag-usap muna kami kung aalis sila. Dagdag pa ni Remulla, mas maayos na raw ang justice system ng bansa ngayon. Paghikayat naman ng Commission on Human Rights sa gobyerno, ikonsidera ang desisyon bilang pagkakataong patunayan ang pangako ng Pangulo na pananagutin ang mga lumabag sa karapatang pantao. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran. June Veneracion ang inyong Saksi. Patuloy po ang paghahanda sa Batasang Pambansa para sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes. Ang mga honor guard na sasalubong sa Pangulo, puspusan ang pag-iensayo. Nakalatag na rin ang mga red carpet sa main lobby maging sa mga lobby ng North at South Wings. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mahigit 2,000 bisita ang kumpirmado ng pupunta sa SONA. Kabilang na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Imbitado rin si dating Vice President Leni Robredo pero nagpasabi na raw na hindi siya dadalo. Nakatakda namang sumailalim sa lockdown ng Kamara bukas. Mabala mga kapuso, huwag niyong gagayahin ang susunod niyong mapapanood. Huli ang isang rider na nag-ala Superman habang bumabiyahe sa bagong bukas na highway sa Davao City. Nag-viral po ang motorista na makitang nakadapa sa kanyang motorsiklo habang umaandar sa Coastal Road. Nakuhanan ang plaka ng motorsiklo kaya natunto ng mga otoridad ang kanyang address. Nang mahuli na pag-alaman na wala palang lisensya ang motorista at bilin sa kanya ang motorsiklo. Mahaharap ang rider sa reklamong alarm and scandal at paglabag sa mga batas traffic. At yan ang liga ng mga balitang ating kiniligan. Ako naman, Arnold Clavio, ito ang inyong liga ng katotohanan. Ako po si Pia Arcangel, hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Makaigang saksiyan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.